I'm Allen Marvin Eder, Tubong, Davao. Sa Davao ako pinanganak at pangatlo ako sa 5 magkakapatid. Six months pa lang ako ay inampun na ako ng tita ko, si Mama Neneng. Lagi sinasabi sa akin noon na live life to the fullest. So nakita ko naman sa kanyang ibig sabihin kung meron kang gusto sa buhay mo ay talagang kunin mo siya. Close din ako sa lola ko, yung nanay ng tatay ko. Mga bata pa lang kami, naalala ko, talagang hinahatid niya kami sa Sunday school. Doon natutunan namin na hindi manglalamang sa kapwa, na mapagbigay, at may takot sa Diyos. Nagugustuhan ko sa nanay ko kasi yung pag-aalaga niya sa amin, pinakita niya talaga, pinadaman niya na pag may sakit kami, pupunasan niya kami, babantayan niya kami, hindi siya natutulog. So yung pagmamahal nararamdaman namin, hindi lang sa salita, kundi sa gawa talaga. Yung papa ko, one of the coolest dad siguro na yung masasabi ko. Kasi sobrang sa kanya namin siguro nakuha yung pagiging mapagpasensya. Alam mo yun, di bali nang ikaw yung maisahan, wag lang ikaw yung mang-isa. Di bali nang ikaw yung mawalan, wag lang yung iba yung mawalan. Lagi niya sinasabi na, June, if you want to be rich, sabi niya, dress like a rich. Bisaya kasi, no? Dress like a rich. Sabi niya, walk like a rich. Sabi niya, talk like a rich. Sabihin, talk. Talk like a rich. Then, think like a rich. Sabi niya, then, you will be rich. Yung kindergarten ko, kinder ako sa malayo dun sa lugar namin yung school, no? Kasi wala pang school na naitayo dun sa barangay namin. So nilalakad namin yon siguro mga 3 kilometers. 6 years old kami, nilalakad namin yan. Papuntang school, kami na bahala tatawid. No? Kami na bahala kasi tatawidin mo pa kalsada eh. So, pero masaya naman kasi natutunan ko na kailangan mong mag-aral ng mabuti para umasenso yung buhay nyo. Kinder ako, valedictorian. No? Grade 1 ako, first honor. Grade 2 ako, first honor. So, di ko na maalala. Basta lahat ng halos, lagi akong first honor. Kasi nga, pinagbubutihan ko yung pag-aaral. Nung nag-high school na ako, may bakery doon, medyo nakapasa ako sa magandang eskwelahan. At yung tita ko naman ay may pera pa that time kasi malakas yung bake shop. Napaaral ako sa magandang eskwelahan. Pero hanggang second year high school lang kasi nga bumagsak na rin yung bakery. So balik naman ako sa medyo mas mababang, hindi masyadong pribadong eskwelahan. Doon ako nag-third year na fourth year. Si Allen, mabait. Kasi kahit hindi man niya kami nililibre, yung payo lang niya, napakalaking bagay na yon. Kung ano man ang tama o hindi, para sa kaibubuti namin lahat. Si Allen ay masipag, taas yung pangarap sa buhay, madiskarte, at saka magaling maghanap ng pera. Dati, turpian eh. Kaya nga maraming nagkakagusto sa kanya ng mga chicks. Ayaw naman niyang ligawan. Tapos yung gusto niya naman na chicks, yung babae, hindi rin siya makapagsalita or ligawan. Kasi nga, torpe. Kaya nga ngayon, nagtaka ako bakit napunta sa ganyang trabaho na nakikipag-usap sa tao. Si Allen is a type of person that you can trust. Kasi pwede mong i-share sa kanya yung mga hidden secrets mo na for sure na it's between you and him lang talaga. Yung values na nakuha ko sa kanya is yung pagiging determinado niya. Tsaka yung dedikasyon niya sa ginagawa niya, andun yung kanyang yung hindi siya lumalayo doon sa purpose niya. So yun yung passion niya ginagawa. So grabe yung desire niya nandun talaga. Hindi very strong.
kahit anong unos ang dumaan o bagyo man yan, hindi siya natitinag. So, very strong yung kanyang yung personality niya. Ang pinakamahirap na naranasan ko yung pagiging caddy. Ang caddy, medyo mas malaki yung kikitain, pero mabigat naman yung trabaho kasi yung golf club, no, ay bubuhatin mo, ilagay mo dito. Pag 9 holes at saka to 18 holes, mabigat na. Nasusugatan niya yung dito ko, no? Kasi mainit yun mainit. So yun yung mahirap kasi mabigat. Tapos, nung nauso na yung nakaimbento ng padjak, sa amin kasi tricycad ang tawag, o padjak. Rumakit din kami noon. Piso din yun mula kanto hanggang nasa 1 kilometro yun Mula kanto hanggang doon sa dulo, piso yun. So rumakit din kami ng ganon. Isa sa pinaka naging talagang tuloy-tuloy na racket ko na ay yung pagsasayaw. So yun, rumaracket kami muna sa pa-contest-contest. Walang sweldo yun. No? Ay, kung mananalo man kami, ay di namin pinepera, pang-costume namin. Then, nakapasok kami sa isang TV show dito sa Davao. Sa Davao, naging mainstay kami doon. Every Saturday, kami yung regular dancer. Yun na tuloy-tuloy na yung racket namin sa pagsasayaw hanggang sabi namin na gusto namin makapunta ng Manila. So, 18 years old, nagpunta akong Manila. Kasama ko yung kapatid ko, yung brother ko. So, yun. Nauna siyang nakasayaw sa TV hanggang kinuha niya ako. Kinuha niya ako na makasayaw din sa TV at ang unang sweldo namin ay 300 pesos per day. Hanggang nawala na yung kailangan namin mabuhay So, napunta kami sa isang bar sa Makati kasi Japanese yung may-ari. So, sabi parang training ground to dito para makapunta kayo ng Japan. Alam niyo na paano ang trabaho. So, pumasok kami doon, nag-audition kami. Unang gabing audition, tanggap agad kami. So, kinabukasan simula. Ang sweldo naman namin ay 250 pesos per night naman yon, per night. Hanggang sa pagsasayaw ko, nakilala ko yung love of my life, na my one and only, na si Ana. So nakilala ko siya, doon nag-umpisa yung journey ko sa network marketing. Siguro may purpose ang Diyos na may mga bagay na hindi natin alam na meron siyang ginagawa katulad ng mga past company na salihan ko. Kasi kung hindi pala nagsasara yun, ay hindi ako mapupunta sa kung saan ako ngayon. So, from 2008 to 2016, July, and then pagdating ng August, na-develop namin yung I Am Worldwide.